Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Squog. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula noong 90s kung saan ang isang Great Dane puppy ay nagnakaw ng isang rack ng euros mula sa isang tindahan. Siya ay hinabol ng isang pulis at napunta sa isang malungkot na batang lalaki, si Norval Shaggy Rogers. Ibinahagi ni Shaggy ang kanyang sandwich sa tuta, na nagdagdag ng ilan sa karne ng gyro dito. Hinanap ng opisyal ang aso at tinanong si Shaggy kung sa kanya ito at kung ano ang kanyang pangalan. Pinangalanan niya ang asong Scooby-Dooby-Doo, at umalis ang opisyal. Iniuwi ni Shaggy si Scooby kung saan niregalo niya sa kanya ang kanyang trademark na collar. Mula noon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa sa gabi ng Halloween, nagbihis sina Shaggy at Scooby bilang kanilang mga bayani, ang Blue Falcon at Dynomutt. Dumaan sila sa isang nakakatakot na bahay at hinaharas ng mga bully na nagtatapon ng kanilang candy sa bahay. Ilang sandali pa, nakilala nila ang trio na magkakaibigan, sina Fred Jones, Daphne Blake at Velma Dinkley. Nagpasya silang sabay na pumasok sa loob ng bahay, kung saan nakatagpo sila ng tila multo. Ang mga bata ay nakulong sa bahay hanggang sa makita nina Fred at Velma ang string na humahawak sa multo, at pinutol nila ito. Ibinunyag nila siya bilang lokal na lalaki na si Mr. Rigby, na nagtatago rin ng mga ninakaw na produkto ng tindahan. Siya ay inaresto at isinisisi ang kanyang kamalasan sa mga nakikialam na mga bata. Nangako ang apat na magkakaibigan at si Scooby na ipagpatuloy ang paglutas ng mga misteryo ng magkasama bilang Mystery Incorporation. Dito nga ay nasa hustong gulang na sila sa isang restaurant. Gusto ni na Fred, Daphne, at Velma na dalhin ang Mystery Inc. sa pinakamalaki at mataas bilang isang seryosong kumpanya. Kuntento na sina Scooby at Shaggy na kumakain lang ng malalaking sandwich. Ang iba ay naglalabas ng kanilang potensyal na mamumuhunan, si Simon Cowell. Habang si Simon ay humanga sa pamumuno ni Fred sa mga katalinuhan ni Velma, at sa estilo ni Daphne, sa palagay niya ay sina Scooby at Shaggy ang mahina sa kanila, at hindi siya maaaring mamuhunan sa Mystery Inc. dahil dito umalis sina Shaggy at Scooby sa kanilang grupo na masama ang loob. Ang mga lalaki ay pumunta sa kanilang paboritong bowling alley kung saan inilalabas nila ang nararamdaman nila, na sila ay itinuturing na walang silbi sa grupo. Sa lalong madaling panahon, sila ay inaatake ng mga pin at bola na naging nakamamatay na maliliit na robot na tinatawag na Rotans. Hinahabol nila sina Scooby at Shaggy sa paligid ng lugar hanggang sa mapunta sila sa likod at sinipsip sa kalangitan ng isang spacecraft. Samantala, sina Fred, Velma, at Daphne ay nagmamaneho pabalik marinig ang scanner ng pulis na nag-uusap tungkol sa insidente sa bowling alley, kung saan nabanggit sina Shaggy at Scooby, kaya dali-dali silang pumunta doon. Natagpuan ni na Scooby at Shaggy ang kanilang mga sarili sa loob ng Falcon Fury, ang superjet ng Blue Falcon. Binati sila ni Didi Skies at sinamahan sila upang makilala mismo si Blue Falcon. Gayunpaman, lumabas si Dynomutt upang ihayag na ito talaga ang adult na anak ni Blue Falcon na si Brian, na pumalit sa posisyon ng kanyang ama pagkatapos niyang magretiro, ngunit malinaw na nararamdaman ni Dynomutt na siya ay magtatrabaho kasama ang mga baguhan. Sinabi ni Didi sa mga lalaki na ang mga robot ay ipinadala ng mapanlinlang na si Dick Dastardly, na naghahanap ng 3 skulls of Cerberus, ang sinaunang asong may 3 ulo, ngunit walang nakakaalam kung ano ang layunin niya. Hindi rin nila alam kung bakit hinahabol ng mga robot sina Scooby at Shaggy. Pagkatapos ay sinalakay ni Dastardly at ng kanyang mga tauhan ang furry, ngunit nagawa ni Didi na ilayo sila sa kanya sa pamamagitan ng paglipad sa kanila palabas sa hyperdrive. Iminumungkahi ni Brian na manatili sina Scooby at Shaggy para sa misyon upang mapigil nila si Dastardly. Kinausap ni na Fred, Daphne, at Velma ang babae sa bowling alley tungkol sa insidente at binigyan sila ng isa sa mga robot na nasira na naiwan. Siniyasat ito ni Velma at nakita ang isa sa mga buhok ni Dastardly. Pagkatapos ilagay ito sa isang scanner, nalaman hanggang ang tungkol kay Dastardly at sa kanyang misyon na kolektahin ang mga bungo. Habang papunta sila para hanapin ang kanilang mga kaibigan, nalaman din ni Velma kung paano dumaan si Dastardly sa database ng mga aso, at ang dahilan kung bakit gusto niya si Scooby ay dahil siya ang huling inapo ni Peritas, aso ni Alexander the Great at siya ay maaaring maging susi sa isang bagay na malaki. Agad na nag-drive si Fred patungo sa Dastardly Demolition para mahanap nila mismo si Dastardly. Sinabi ni Brian na nakuha niya ang lokasyon ng pangalawang bungo mula sa isang hindi kilalang tagahanga. Dumating sila sa isang amusement park, nalaman lang na nandoon si Dastardly at nakuha na niya ang bungo. Ipinapadala niya ang kanyang Rotans upang habulin sila Shaggy,
Nang nahanap niya sina Scooby at Shaggy, nilinaw niya na wala siyang interes kay Shaggy at pinatalsik siya sa bubong bago sinubukang hulihin si Scooby. Tumakbo ang aso sa isang bahay ng mga salamin, ngunit nahanap siya ni Dastardly at sinubukan siyang kumbansihin sa kanyang dakilang kapalaran. Nakatakas si Scooby sa tulong ni Dynomutt, at bumalik ang mga bayani sa furry bago mawala si Dastardly mula sa kanilang mga likuran. Gayunpaman, muling nag-activate ang robot na hawak ng grupo at inaalerto nito si Dastardly sa kinaroroonan niya. Ang grupo ay naglaklakbay pa rin sa shortcut bago sila pahintuan ng isang kaakit-akit na babaeng opisyal, na inilahad ang sarili na si Dastardly in disguise. Ginagamit niya ang Rotans para kidnapin ang grupo at kunin din ang mystery machine patungo sa kanyang ship. Ikinulong sila at pinalaya ang kanilang sarili nang makakita sila ng vacuum robot. Tinanggal ni Daphne ang dumi sa ulo nito, dahil dito sumama ito sa kanilang grupo. Narinig nila si Dastardly na nagpaplano para sa lokasyon ng ikatlong bungo sa Mesek Mountain. Sinimulan ng iba pang mga bayani na ituring si Scooby bilang isa sa mahalaga ng misyon, at nararamdaman ni Shaggy na napag-iiwanan na siya. Binibigyan pa nga si Scooby ng costume, at kailangan niyang tanggalin ang kanyang minamahal na collar. Makalipas ang ilang sandali, nagawa ni Velma na i-hack ang system ni Dynomutt para maghatid ng mensahe kay Didi tungkol sa pagpunta sa Mesek Mountain. Nahuli ni Dastardly ang grupo at pinutol ang kanilang koneksyon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Daphne tungkol sa isang aso na si Muttley. Inihayag ni Dastardly ang kanyang tunay na intensyon, siya at si Muttley ay nagsisikap na buksan ang portal sa underworld upang nakawin ang mga kayamanan mula doon, ngunit pinapasok niya si Muttley ng mag-isa, at bagamat nakapasok siya, hindi siya makalabas dahil siya ay hindi ang susi. Sa makatuwid, si Muttley ay nanatiling nakulong sa underworld, at si Dastardly ay sinusubukang ibalik siya. Pinakulong niyang muli sa Rotten sina Velma at Daphne at kinuha niya si Fred. Dumating ang mga bayani sa Mesek Mountain at pumasok sa Mystery Island, ngunit iniwan nila si Shaggy sa furry, at nagpapakita siya ng malinaw na hinanakit kay Scooby. Sa kanilang paglalakbay, nakilala nila si Captain Caveman. Iningatan niya ang pangatlong bungo, na tinawag niyang Slughoople, at hinahamon ang grupo na labanan siya para makuha nila ito. Naglaban nga si Brian at ang Caveman ngunit madaling natalo si Brian sa laban, ngunit nailigtas umano sila nang dumating si Shaggy kasama ang tila Fred na nagmaneho ng mystery machine. Inilantad niya ang sarili na siya si Dastardly na naka-disguise, at pinabagsak niya ang Caveman at kinuha si Scooby at ang bungo. Nakipagkitang muli si Shaggy sa tutuonggang at pakiramdam niya ay responsable siya sa pagkakahuli ni Scooby. Nagbigay siya ng pagpapalakas ng loob na pananalita sa grupo, kasama sina Brian, Didi, at Dynomutt, at lahat sila ay sumang-ayon na iligtas si Scooby ng magkasama. Pinagsama-sama ni Dastardly ang mga bungo at binuksan ang portal sa underworld, na ginagawang isang sinaunang anyo ang bayan. Habang papalapit ang mga bayani, inaatake sila ng Rotans, ngunit pinigilan ni Dynomutt ang pag-crash ng sasakyan habang tinatangay ito mula sa langit. Ginagamit ni Dastardly ang paa ni Scooby para buksan ang mga gate at palabasin si Cerberus. Napagtanto ni Dastardly na nagkamali siya at tumakbo siya mula sa higanting nilalang, ngunit pagkatapos ay tumakbo pabalik sa mga gate upang hanapin si Muttley. Siya ay mukhang patay sa una, ngunit ang rascal ay nagbibiro lamang, at ang dalawang kontrabida ay nagpatuloy sa pagnanakaw ng mga kayamanan. Pinalaya ni Scooby ang kanyang mga kaibigan mula sa busted mystery machine, ngunit si Fred ay nabalisa sa pagkawala ng minamahal na van. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa planong ibalik si Cerberus sa mga tarangkahan. Pagkatapos ay nagpasya si Brian na ilabas ang kanyang big hero moment sa pamamagitan ng pagligtas kay Scooby mula sa Cerberus, at sa pamamagitan ng pagsuntok ng mga ulo ng paulit-ulit. Ang Rottens ay naging mga bowling ball habang ang iba ay ginugulo ang Cerberus hanggang sa madulas siya, na nagpabalik sa kanya sa underworld. Pagkatapos ay kinuha ni Fred ang isang clone na ninakaw niya mula sa ship ni Dastardly, binasa ito ni Velma at nangangahulugan na sina Scooby at Shaggy lamang ang maaaring magsara ng portal, ngunit ang isa sa kanila ay kailangang manatili sa likod sa underworld upang panatilihin itong sarado. Sinubukan ni na Scooby at Shaggy na pigilan ang isa't isa sa paggawa ng sakripisyo, ngunit sa huli, nagpasya si Shaggy na gawin ito. Isinara nila ang portal, ngunit malungkot si Scooby sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Ang iba ay pinagaan ng kalooban ni Scooby hanggang sa napagtanto nila na si Alexander the Great ay gumawa ng paraan upang makita muli ang kanyang kaibigan. Lumilitaw ang isang estatwa ni na Alexander at Peritas na may inscription na kanyang nilikha. Binasa ito ni Scooby at muling binuksan ang portal.
Pinaalis ni Cerberus si Shaggy at ibinalik siya kay Scooby, kung saan ay nagyakap sila, at ibinalik ni Shaggy kay Scooby ang kanyang collar. Pagkatapos ay hinuli ng Rotten sina Dastardly at Motley, na ibinigay sila kina Brian at Didi upang dalhin sa kustodiya. Ang grupo ay nagbukas ng isang mystery ink shop upang palawakin ang kanilang negosyo, at iniharap sa kanila ni Brian ang isang bagong mystery machine. Nakatanggap sila ng isang tawag para sa isa pang misteryo at tumungo sa kanilang susunod na malaking kaso. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.